Donaire at Gibbons nagkaayos na, dating presidente sa WBO dismayado sa mga judge. WBA gumawa ng belt para patahimikin si Akma at Wonderboy Martin takot kay Philippos. Una sa mga balitang boxing ay mukhang nagkaayos na sina MP President Sean Gibbons at si former 4 Division Champ Donaire Jr. pagkalipas ng halos 3 taong nilang bargain. Namuntik nang mauwi sa Sapocan. Ayon sa ating pinagkakatiwalaang source na nag-ugat daw ang kanilang awayan ng pinaplansa ang isang unification title fight sa pagitan ni Champ Casimero, na siyang may hawak dati sa WBO 118 pounds belt while ang WBC ay nasa kamay ni The Flash. Nagkaroon di umano ng world war sa social media ang dalawa until one day ay nagpang-abot sina Gibbons at Donaire na muntik nang mauwi sa kalmutan at murahan. Eventually ay nag-full out ang mag-asawang Donaire kaya hindi na natuloy ang laban. Kinuha si Rigo as replacement at naipinanalo naman ni Champ John Riel Casimero. Sa isang online article ni International Judge Attorney Edward Ligas ay kanyang ibinahagi ang personal na nakita sa laban nina Jason Mama at Camacho ng Puerto Rico. Sa pagkakaintindi ko sa sinabi niya na hindi siya sumang-ayon sa hatol sa laban na iyon, na para bang napagkaitan ng panalo ang ating kababayan. Dagdag pa niya na kahit mga kilalang judges na nakapanood sa venue ay sinabing easy wins for Mama. In fact pati si former WBO President Paco Valcarcel ay napailing na lang. Sinabi niya na nandoon sila pati yung mga nasabing judges para sa isang ABC convention ng WBO, tiniyak niya na masasabon ang mga hurado. Meanwhile ay ayon pa ng mga solid Casimero fans na si Cuadro Alas daw ang pinakakinatatakutang nilalang na posibleng makalaban ni Monster Naoya Inoue ngayon. Kaya kahit saan sulok ay mukha ni Champ ang makikita ng Monster na posibleng dala niya pati sa pagtulog. Sa ibang banda ay congrats Casimero Brothers sa inyong bagong milestone at nasungkit na rin sa wakas ang 1 million followers sa inyong social media account. Banat ng mga haters na 1 milyong uto-otong followers na raw tayo, edi kayo na ang magaling. Sa ibang banda ay ayon pa ni Attorney Tolentino ng Boxing Sports na mukhang nag-ulangan na naman si former Unified Champ MJ Akmadaliv. Dahil para lang daw manahimik sa kanyang pagnangawa at hindi ito maghain ng reklamo ay gumawa ng paraan ng WBA at sinabi na paglalabanan this time ang interim belt kontra Franco. Sa palagay ni attorney na kung sakaling mananalo man ito this coming December ay mukhang mababypass pa rin ang batang ni Eddie Hearns dahil nakatakda rin harapin si Carl James Martin, na posibleng ma-promote bilang number 1 contender sa WBO if manalo siya sa kanyang laban, at matalo si Sam Goodman vs Inoue ngayong December. Malabo rin kasing ma-priority ang Naoya vs Akma dahil naka-line up na rin ang laban ni Monster Inoue vs Nakatani sa susunod na taon. Bago aakyat sa featherweight, sa huling bahagi ng video ni attorney ay nasabi niyang ang galing umilag at magmaniobra sa sitwasyon ng kampo ni Naoya. Kung kayo ang tatanungin ano kaya ang ibig niyang sabihin. Sa isang post ng Viva Promotion ay kanilang ipinagmamalaki sa nasa top 2 pa rin si Carl Wonderboy Martin following sa recent win ni Cuadro Alas. Alam naman natin nakabado sila sa magiging update sa nasabing sanction bodies after sa nakakapanindig balahibong first round TKO win ni Champ, na pwedeng magpabago sa rangkang pero dahil sa naging drama sa weigh-in ay parang nakapitalize dito ng kabila. Well after sa post ng iyon ay nagparamdam kaagad si Philippos kay Martin saying na, "Let's go! Carl James Martin vs Philippos Natamwa anywhere anyplace Namibia we are ready." At hanggang ngayon ay wala pa ring tugon si Martin. At naniniwala ako na hindi ipagsapalaran ni Gibbons ito dahil baka matulad kay Raymart Gabalio na after matalo ni Kenbon Torres ay from top 1 ay naging nasa 11th place na lang.